This is Crossroads Media. Sabi ko nga, life is never-ending learning process. Aral ka lang, and then yung lahat ng mga siguro magandang opportunity darating sa buhay mo basta marami kang nalalaman. Kasi talagang hindi ka tatanda kapag hindi ka nawawalan ng drive eh. Ang iniisip ko lagi, we have only one life. So, kailangan gawin mo yung pinaka-the best mo sa buhay mo na ma-improve yung sarili mo. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life Worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello mga kaibigan! We are back sa ating programang What's Next with Jovit Moya. Dito natin ina-unpack ang ups and downs ng buhay and remind you, you're not alone in the journey through life. So, subscribe kayo. Follow our YouTube, our Spotify, our Facebook, TikTok, IG, ang social media natin. Recommenda nyo na rin sa mga friends nyo. If you find our topics helpful or if you know someone who may benefit from listening to us, share the link. Like nyo kami, subscribe sa ating YouTube, and let's learn and go through life together. Alam nyo mga kaibigan, sa buhay, parang ano lang yan parang halaman ang tao. Kailangan meron tayong growth. Hindi tayo pwedeng kung ito lang, di ba? We all want to climb up in life. Kaya may mga taong they climb up the social ladder, merong corporate ladder, di ba? Small little bits of improvement make us better people. Inside of us, it also makes us proud. Diba? Nagkakaroon din tayo ng dagdag confidence. So, mga kaibigan, today we are gonna reimagine ambitions. We are going to reimagine growth. We are gonna reimagine the possibilities that happen to our life. Understanding what success truly means and how life teaches us through every setback and every step forward na, a new door has opened. And today, mga kaibigan, we'll learn from a story which proves your starting point does not define your destination. Real growth comes from humility, resilience, ambition, and intention. And with that, mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating guest for the day, si Mr. Paul Gayanilo, ang Executive Director for Facilities and Security ng Solaire Casino and Resort. Good afternoon, Manoy. Manoy, ikaw ay guest natin dito because I love your story. Let's begin with the part of the story that shapes everything. Anong pinagmulan? Alam ko kasi nag-OFW ka, di ba? Nag-start ka as a security guard. Ay, inisip mo na, alam mo, kailangan kong magkaroon ng trabaho at itong trabaho ay para sa pamilya ko, di ba? Para sa sarili ko. So, doon ka nag-start. Bakit mo naisip mag-security guard? Actually, Manoy, good afternoon everyone, and thank you very much for this great opportunity na makausap mo dito sa programa nito. I decided going to Macau last year 1995 dahil dun sa Bagyong Rusing. You remember that? Diba? Bicolano resilient. Correct. So we need to survive. We need to find a good job and to earn more money. So, kasi nasalanta tayo ng bagyo sa Bicol noon. Grabe yun. Grabe. So, pumunta ako ng Macau. So, I started nila sa security guard. Ayos, Oo. And then, happy naman ako dahil natanggap ako doon sa trabaho natin. And then, nag-start ako security sa construction. And after that, na-promote. May mga moments ba na na-realize mo ang circumstances mo doon sa Bicol walang potential for growth. And you have to get out
of that place. You have to get out of Bicol because hindi mo makikita yung growth mo doon. Hindi mo makikita ang good future doon. Parang gano'n na rin, Manoy Jobit. Kasi unang-una is parang nakasarado lang ang isip ko doon. Pero nung nakapag-abroad ako, nagbukas yung isip ko. But still, nung pagbalik ko, hindi lang para sa abroad may opportunity. When you go back, Meron pala Meron sa pa palang sa Pilipinas. Yun, oo. Kasi alam mo mga kaibigan, kami doon, ako, katulad ko sa Ticao, sa San Jacinto, no, sa Masbate, limited din yung opportunities. So many of my kababayas, my townmates, talagang kailangan lumabas para magkaroon ng opportunities. No? So, pero babalik tayo sa kwento mo. Ikaw ba yung nagkaroon ng mga personal struggles? May pressure ba from the family na, uy, you have to go and earn. You have to go and abroad. You have to... May influence ba ang pamilya mo sa pagkarir mo na sinabi mo, ay, mag-a-abroad ako? yes. Kasi ang father ko is former military officer and nagkaroon ng struggle out sa business, pati yung business ng family. So, 6 kami magkakapatid. So, tapos, gusto ng mga ate ko na makapagtapos sila ng magagandang kurso. And, isa ako sa nagsakripisyo na tumulong. Ako ang unang-una sa pamilya na nag-abroad and then ako ang unang-unang nakatulong ng konti sa mga kapatid ko. Oo. So, from dun sa abroad, marami ka natutunan. Yes, unang-una language. The language. I can Yun. speak Cantonese. Ayos okay So, from being a security guard tapos napunta ka sa construction security, di ba? Actually, ang unang post ko sa Macau is dinala ko sa construction and lahat ng tao ang kasama ko in-check. So ako lang Pilipino. Ganun ba? Nahirapan ako. Ayun. So I started to learn day by day. Nagtatrabaho ka na kasama mo ibang lahi. Oo. So but eventually, So dagdag pa sa struggle yun. dagdag sa struggle. Na malayo ka na sa pamilya mo, nasa foreign land ka pa, Oh. tapos ikaw lang ang Pilipino. Ako lang doon sa construction Doon area. sa company. Oo. And after that, nung nakita nila na may potential siguro ako na ginawa akong team leader sa security, na-promote. Yun. Pero yung isa pang struggle, ang mga tao ko, iisa lang ang Pilipino, puro in-check. Oo. So, nahirapan ako sa communication. So, that's the story na kung bakit ako marunong mag-Cantonese na. Talaga. So, in short, you decided na mag-aaral ka. Did you go formally studying Cantonese or sa araw-araw lang? Sa araw-araw, tsaka short course ako doon ng Cantonese speaking sa Don Bosco. Ayun. So, ito mga kaibigan, ang classic example na kapag meron kang kakulangan, whatever it is you're doing, you Punuan. find means and ways para punuan yung kakulangan na yun. So, ang kakulangan mo ay yung Cantonese language. Dahil kailangan mo yun para makapag-effectively communicate sa trabaho. Yun kasi parang pinanganak ako Manoy na sabi ng papa ko na kailangan mabuhay tayo. Pag Bicolano, kailangan mabuhay kayo sa tagilid na lupa. Meaning, sa tagilid na lupa, you will do everything in order to survive. Yun. Ano ang... so, dyan nag-start ang journey mo. So, ano naman ang turning point sa career mo? Kasi nag-casino ka pa rin, di ba? Yeah, sa Venetian. Sa So, Venetian, after the construction, nag-open ang Venetian Casino sa Kotay Strip. So, nag-hire sila ng maraming security. So, napunta ako doon. And I'm handling different position there. Hanggang sa naging executive protection agent ako ni Sheldon Adelson, yung may-ari mismo. Oo. Nag-aral ka pa ulit ng executive protection? Or Yes, tinuruan kami ng mga Mossad o Israeli Mossad kasi yun ang security ni Adelson. Ni Adelson. Kasi Jewish yun eh. Jewish. Yeah. Oo, Jewish yun eh. So, I learned a lot from the Mossad hanggang sa lumalim yung level ng understanding ko sa security, especially sa awareness. So, masasabi mo ba na ito ay kombinasyon ng drive mo for a better position and yung availability ng opportunity? Yes. Oh. Right time, right place. Yes. Kumbaga, yun na talaga siguro yung
ito na yung pagkakataon. So with family influence, napag-abroad ka, pero you were doing good naman, nasa security ka na doon. Bakit ano yung nag-spark sa'yo na, ay, alam mo, lilipat ako doon, mas maganda pwesto ron. Ano ang spark na nag-unlock? Ano kasi doon nakita ko yung bigger picture doon sa bagong opportunity na yun. And sa casino security kasi is very different from the industrial security. So sa casino security is very talaga deep o malalim yung kailangan mag-aral, kailangan mong yung tinatawag na yung common sense medyo laliman natin. So I learned a lot and then ang nag-unlock sa akin doon talaga is yung mga tao na nakatrabaho, especially yung mga nakasama kong mga Nepali and Chinese and Mossad doon sa executive protection na life is a never ending learning process. So yun ang nag-unlock sa akin na a lot of opportunities na pala pwedeng gawin. Hindi ka ba natakot na may risk yung pag-alis mo dun sa isang work at nag-apply ka dun sa kabila? Napakagandang question yan, Manoy Jobit. Kasi syempre, unang-una, pag naglipat ka, ano ang mangyayari sa akin? Back to zero ka, parang Back to gano'n zero eh. ka. Naku, umpisa na naman ako. Bagong pakikisama na naman Bagong yan. pakikisama. So, pero na-overcome ko naman siya. Dahil, sabi ko nga, resilient ang mga Bicolano eh. So, maurag makisama. Ano ba ang mindset mo na masasabi mong nakatulong sa'yo? Ano kasi, ang pangarap ko talaga is, I want to help people. Yeah. In a simple way. Hindi mo naman kailangan maging mayaman para makatulong. So, paano ako makakatulong sa ibang tao kung hindi ko kailangan patatagin ang sarili ko? Pero nagkaroon ka ba ng mga pagkakataon na talagang the lowest point of your career? Yes, Manoy. Yung tipong dapa ka na. Yes, Manoy Jobit, because ang talagang lowest point sa career ko is gusto ko umuwi ng Pilipinas. So tinamaan ka talaga ng homesick. Yes, ang sabi nila sa akin, bakit nandito ka na sa kama? Lumipat ka sa papag. Kasi pag nasa abroad ka na, malaki ng sahod. And then, at uuwi ka sa Pilipinas, ano ang magiging trabaho mo doon? Correct. Pero sabi ko, dalawa lang ito eh. Kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. So pagbalik mo ng Pilipinas, Kuyang, so nag-mindset ka na babalik ka ulit sa Pilipinas. walang Walang kasiguraduhan. kasiguraduhan. Kasi walang opportunities Walang dito. opportunity. Maliliit, oo. Pero isa lang ang gusto kong mangyari. Pagbabalik ko, magtrabaho ako dito kahit anong trabaho, I will continue to pursue my study. Yun. So pagbalik mo rito, saan ka naman nag-work? Sa Shangri-La, Boracay. So from Venetian, so nakita ng mga kaibigan ko, ang laki ng difference ng sahod. Oo. Bakit ka pupunta sa sa maliit na sahod, malaki na sahod mo rito? Correct. And then pagpunta ko dun sa Shangri-La Boracay, talagang maliit. Pinagkasya ko talaga yun. But doon ko nakita na nandito na yung siguro yung tinatawag ko na opportunity to grow. And then you decided to go back to school. Yes, nung decide to go back to school, when I go back to Bicol. Kasi hindi lang natapos sa Shangri-La yung buhay ko. So 1 year din ako doon. And accidentally nakilala ko ngayon yung governor ng Camarines Sur na in-offer ako na maging head ng security ng buong probinsya. So after my stint as a head of security of civil security ng province of Camarines Sur, tinext ko yung boss ko sa Macau, balik ka rito. So bumalik uli ako ng Macau and after a few months, yung director naman ng security sa Australiano si Mr. John Lane, parang second father ko na siya. Paul, I have a project in the Philippines. Gusto mo ba sumama sa Pilipinas? Sure, how about the salary? The same. Ay, wow. So, yun. Yun. Ito na pala yung tinatawag na Soler Resort and Ayan! Doon ako napunta. Okay. From shift manager to ngayon, ikaw na yung boss. Executive ikaw na yung director. executive director. So hindi pa kumbaga pagbalik mo ng Pilipinas, hindi pa rin doon nagtapos. Kailangan umangat ka pa. Opo, parang gano'n nangyari. So ako po yung number 2 ngayon sa Soler. Ayos. Anong payong mabibigay mo sa mga nakikinig na ay gusto ko rin maging ganyan, ay gusto ko rin umangat sa buhay, gusto ko rin baguhin yung buhay ko, gusto ko rin i-pursue ang mga ambisyon ko? Ang sa akin lang, may ano ko lang sa mga kapwa natin Pilipino na maniwala sa sarili. At higit sa paniniwala sa sarili, so kailangan may takot sa Diyos. At higit sa lahat yung pakikisama,
Saka yung, I always, kasi medyo, lagi akong iniisip yung integridad. Doing the right thing. Anong best year sa career mo, sa tingin mo? Siguro yung na-promote akong director because I never expect na mapopromote akong director. And then, 2015, and after 3 years, 4 years, na-promote akong executive director. I never dream about na magiging ganito yung position natin. So, but I continue my study, my master's, habang nag-aaral. So, in short, hindi ka pa rin tumigil mag-aral. Yes, nag-masters. Talagang kailangan kaakibat ng ambisyon ang higher Pag-aaral. education. Aral Yes. ng aral ng aral. Bagong skills. In fact, ngayon po katatapos sila mag-aral dahil siya po lisensyadong piloto. Di ba? Naiba naman ng Naiba naman ang Ito, karera. bakit ka nagpiloto? Dahil That- nagkatrabaho ka na sa Soler, executive director ka na. So, pero on the side, nag-aral ka pa ulit. ang kasi, parang sabi ko, isang beses lang tayo mabuhay, gaya ng sabi ko kanina. Nasabi ko naman is, ano kaya kung ito pa rin ko yung pangarap ko ng bata ko? Kasi nung bata tayo sa Bicol, nakakita lang yung saranggola. Sa aeroplano. Saranggola, oo. Gusto ko maging Dyaryo piloto. lang yun, tsaka Oo, ting-ting. gusto ko maging piloto. So, I asked the permission sa boss ko na, sir, pwede ba akong magpiloto? Kung kaya mo ba? So, kaya naman. Ano naman tayo, siguro may konting powers pa. Oo. So, nag-start ako mag-fly. But, hindi siya madali. Oh, of course. Because, Of course. sa edad natin, ang mga kaklase ko doon is mga bata. So, napapagamalan niya ako instructor. Pero, hindi siya madali na maging piloto. So, you have to study, puyat, memorization, analyzation. siyempre kasi may exam tayo eh. Tapos may licensing. exam ka pa sa May sa kaap. radio pa, di ba? Sa radio. Oo. Ang tanong ko ngayon, 2025, meron bang lessons ito for you? Kasi every year dapat may lessons eh. So, ngayon, right now, itong patapos na yung taon, is there something, may lessons ba? Or may gusto ka bang i-share? Ang gusto ko lang i-share siguro ngayon sa Kasi this year ka nag-piloting din, di ba? yes, and then I continue my course sa CPL. I see. So, ongoing ang CPL So, ko ngayon. nag-aaral ka na ulit na Nag-aaral naman. ako ng CPL. Mga kaibigan, yan po, walang katapusang Ang katapos ng pag-aaral. Kasi sabi ko nga, life is never-ending learning process. Yun ang parang nakasanayan ko, Manoy Jobit, na yung bang aral ka lang and then yung lahat ng mga siguro magandang opportunity darating sa buhay mo basta marami kang nalalaman. Hindi naman yung maraming nalalaman sa ibang way. Meaning, if you are kumbaga marami kang skills, so a lot of opportunities na darating din sa iyo. Iba-iba rin ang pinag-aralan mo, di ba? Wide din ang range. Bakit wide? I'm thinking about the long term. Kasi sabi ko, hindi naman habang bata ako nagtatrabaho tayo. So, mas maganda na rin yung marami kang nalalaman sa buhay. Kasi mas maganda siguro yun na the more the better. Parang ganun. At hindi lang doon nagtapos. Nag-decide ka pa sumali sa military reserve. Yes. Yeah. Sige. And after Bakit sa- mo naman naisip na, alam mo, magiging, you have the rank of captain, di ba? Sa military. Sa army ba? Army. Bakit mo naman naisip na, teka, ito ipapasukan ko rin? Kasi ang tatay ko kasi is army. Ay, Ang sabi niya, sana man lang, isa man lang sa inyo mag-continue kasi ang lolo ko, from Iloilo, army, tapos ang tatay ko. Tapos ngayon, pag pumunta ako sa puntod niya, same rank na tayo. So after that, nag-reserve ako. And then, nasa pala ako ngayon, Manoy Jobit, hindi lang sa CPL course, sa private, kundi nabigyan ako ng opportunity sa Hiraya o sa Army Aviation na mag-aral sa kanila. Abay, Pag nakapasa ayos, ako doon at natapos siguro yung training ko sa kanila, baka as a Army Pilot Reserve. Ayos. Congratulations. Galing talaga. So, makita mo naman, halos magkasing edad kami ni Manoy, pero wala pa rin tigil sa pag-aaral. Wala pa rin tigil sa pag-pursue ng kanyang mga ambisyon. Diba? The desire to try something else and to see if that will work. If that works, go for it.
Yes. Di ba? Teka Manoy, hindi pa doon nagtatapos. Dahil ikaw pa rin ang in charge sa Soler Foundation sa mga Sa charity works. disaster relief, di ba? Nakikita kita, bumabagyo at mataas na yung mga alon. Nandun si Manoy Paul. Explain mo naman, bakit ka naman talagang, ikaw you take risks. You like risks, di ba? Ano kasi Manoy, risk taker tayo parehas ng boss ko na si Sir Enrique Razon. Ayun. Yan, yan ang natutunan ko sa kanya na yung pinaka-hardest thing o pinaka-mahirap na buhay. Sabi nga ni, na in every, yung baga, disaster, may mga opportunity dyan. Correct. Ang opportunity is to help people, Correct. to help them how to improve their lives. Correct. So, nag-start po yan nung senior manager ako noon, 2013, Typhoon Yolanda sa Tacloban. So, doon nag-start yun nang pinadala kami ng Soler na mag-charity doon. So, after that, lahat ng mga charity work ng Bloomberry Cultural Foundation is ako yung nag-spearhead. So, doon nag-start. Hanggang ngayon, dire-diretso. Sa Siargao, Bicol, Taal, Leyte, Cebu, yung sa Kung saan earthquake. sa kita nakikita. Kaya next week, December 1, sa Catanduanes naman. Kasi So, pero delikado, Manoy. ng Delikado yung ginagawa namin, pero sabi ko nga is nakatutok naman ng Panginoon sa atin sa ginagawa natin. because you have a clear conscience, you have a good heart, and you have a desire to spread God's love by taking care of your fellow human beings. Di ba? Kuyang, I'm sure hindi pa dyan nagtatapos ang iyong mga ambisyon sa buhay. Kasi unti-unti mo fulfill di ba? Pag piloto, pag militar, pag lahat, pag executive. So, meron pa bang mga unfulfilled na mga ambisyon mo, na mga, sabi mong, paglaki ko, ganito ang gagawin ko. Meron pa bang mga childhood na mga unfulfilled ambitions na binabalak mo pa? Sa ngayon, Manoy, nakafocus muna ako sa trabaho, saka sa CPL course ko, saka sa aviation regiment, sana matapos ko. And after that, siguro, ako kasi one at a time. Siguro pag kung sakali may opportunity kasi ang talagang gusto ko rin makapagturo. And sometimes nagpa-part-time ako magturo sa Bicol. Nice. Sa mga mahihirap na mga kababayan nating estudyante doon na minsan nagtuturo, part-time ba? Kasi useless ang pinag-aralan natin kung hindi natin i-share Yes. ang kaalaman. Parang ganun. Ayos. So, Manoy, Kuyang, ano ang one message mo na gusto mong iiwan sa ating mga nakikinig ngayon? Ano ba ang sa tingin mong sa mga nakikinig natin na masabing, I want to be better than what I am? Isa lang ang masasabi ko sa mga kababayan natin na nakikinig na huwag tigilan na mangarap. Kasi libre po yan. Yan. Pag nangarap po tayo nangarap tayo ng 1 kilometer. So, yung 500 meters dyan yung matutupad. Yan. So, damihan na. Damihan mo. na. Pag nangarap ka, at least 10 kilometers, 5 kilometers na matutupad. At saka talagang huwag kayong matakot to take risks, di ba? Get out of your comfort zone. Tingnan nyo si Manoy. Nag-umpisa security guard, OFW, di ba? Bumalik sa Pilipinas, balik na naman abroad, bumalik na naman sa Pilipinas. Walang katapusan pero always pursuing a higher and a higher and a higher goal. Na-pursue na niya yung goals niya, maghanap naman ng bagong goal. Huwag tayo maging kampante sa buhay, mga kaibigan. Lagi tayo maghanap ng something new to spark our, kumbaga kasi pag wala ka ng spark, wala ka na, manglulutay ka na. Kaya kita mo naman kami, may edad na kami, pero mukha pa rin kami bagets ni Manoy Paul, di ba? Hindi ba? Ikaw lang yung Manoy. Hindi, tayong dalawa. Kasi talagang hindi ka tatanda kapag hindi ka nawawalan ng drive Hindi ka nawawalan ng purpose sa buhay. So, kaya hindi nasusukat, mga kaibigan, ang pag-unlad sa saan tayo nagsimula. Di ba? Ito po'y nasusukat kung ano yung ating natutunan sa buhay at kung paano natin na-i-adjust at nagamit yung mga natutunan na yon para pagandahin ang ating buhay, pagandahin ang buhay ng ating pamilya at palakihin at maging realidad ang ating mga ambisyon.
So, kung paano tayo pumili ng mas mabuting buhay, kung paano natin pipiliin ang mas mabuting mga hakbang sa araw-araw. Tandaan nyo mga kaibigan, every journey is unique. At bawat aral ay mahalaga. At minsan, medyo mapapadpad tayo sa maling tren, pero kahit mali man ang tren na masakyan natin, may dahilan ka kung bakit ka dinala doon. Use that opportunity. Sabi nga kanina ni Kuyang Paul, hindi nawawala ng opportunity. There's always an opportunity. You just have to open your eyes. Alam mo, kahit may kaaway ka, minsan opportunity rin yun eh. You have the opportunity to forgive. Hindi ba? Kaya may lessons, mga kaibigan, sa pang-araw-araw sa ating buhay. May growth, may pagbabago. At kahit nakikita mo na ang growth bilang isang tuloy-tuloy na proseso na intentional na galing sa inyo, mas mababawasan ang pressure at magiging mas malinaw ang buhay kapag ikaw ay may purpose na malinis ang puso mo. Di ba? So thank you, Kuya Paul. Thank you, Kuya Thank you Paul. very much, Manoy. Maraming salamat sa iyong sharing. Your story is inspirational. And we hope you. yung mga listeners, ma-encourage kayo to say, you know what? I want to be like Paul. You know what? I can do that too. Di ba? Okay. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi po mas magaling si Paul, hindi po mas magaling si Jovit. Nauna lang po kami. Kung kinaya namin, kayang-kaya nyo rin. Agree ka ba doon, Kuya? Agree, Manoy. Okay, mga kaibigan, don't forget to subscribe and follow sa YouTube, sa Spotify, sa TikTok, Facebook, and IG. Always pause, my dear friends. Always ask. Always wonder, what's next? This is Crossroads Media.